Oh, so ito na nga, as expected po, sa kaso din matutuloy itong awayan na ito ng mga vloggers at mainstream media. Alam niyo po, umiinit kasi at alam mong eventually dyan din papunta ang lahat. At magtatama-tama din at sa korte din ang landing ng lahat. Kasi po, si Sangkay Janjan, an hour ago, pinost po niya, sasampahan namin ng kaso ang Rappler at iba pa. Okay? O, nakaraang buwan ay may nasampulan kaming mga vlogger, sinampahan namin ng cyber libel case sa NBI ang ilang personalidad dahil sa mga maling paratang gaya ng fake news peddlers daw kami. Yun. Ngayon naman ay nabalitaan ko din na may mga vlogger na magsasampa ng kaso laban sa Rappler dahil sa mga maling paratang at iba pang pambabalahura. O, kasi po, pinag-iinitan sila ng Rappler eh. Napag-isipan ko din na sampahan ng kaso ang number one na hindi pinagkakatiwala ang nagbabalita ang Rappler dahil sa maling akusasyon sa social media. Sinasabi nito na nag-violate daw ako ng YouTube's policy at ito'y fake news. Ang mga binurang videos ay hindi nag-violate sa YouTube. Malinaw na peke ang kanilang inilabas na impormasyon. Posible ko ring idagdag na kasuhan ng cyber libel ang ilan sa dilawan na nagkomento ng mga maling paratang na hindi naman kayang patunayan sa korte. Sa mga gustong maidagdag sa bilang, bukas ang comment section ko para sa inyo. At ang nakita ko na, dami ng may mga nagko-comment na ng mga ibang mga vloggers na gustong pakasuhan. So kung noon madali nyo lang nagagawa ang paratang ninyo at nagtatawag pa kayo noon ng mass report, pues ibahin nyo ngayon. May kalalagyan kayo. Titignan nyo muna ang posisyon nyo bago kayo mag-angas. Okay? Ang CEO ng Rappler ay dati nang dinampot ng kapulisan dahil sa cyber libel. Case na isinampa ng negosyanteng si Wilfredo King. Ang Rappler ay tinutugis din ng SEC dahil sa paglabag nito ng saligang batas. Yan po, yan na po. Diyan na po tayo papunta ngayon. At yun na nga, yun na nga po talaga Alam nyo nga, yung sinabi ko din sa video ko kanina, maski ako nung ini-interview nung Rappler, yun yung parang kinukuha nila sa akin eh. Gusto nilang sabihin ko na itong mga vloggers na ito ay kumikita mula sa disinformasyon, kumikita mula sa fake news. Sila yung mga peddlers ng fake news. So buti na lang hindi din ako kumagat. Hindi din ako nagpaano doon sa kung sakali mang patibong 'yon, 'di ba? Kung ano man ang intensyon nila. Kasi syempre, 'yun nga eh, bukod sa sino ba naman ako? Sino ba ang karapatan ko para magparatang? Wala naman akong mga ebidensya, wala naman akong 'di ba? At alam ko na dito din pupunta 'yan. Demandahan sa magkakasuhan sa korte at padami ng padami. Ayun nga. Sa akin lang kasi pag nabubuksan yung ganito, kaliwat kanan demandahan na yan. Ang sakit sa ulo niyan. Ang sakit sa ulo niya sa totoo lang. Sa comment section may nabasa ko din, may nag-aano din kay Nico David eh. Si Nico David kasi kaibigan ko din 'yan. Pero nung huling eleksyon sa sa kakamping siya kay Lenny siya nung huling eleksyon. Malakas ding tumira yan. Pero si Nico David, sanay din naman sa sanay din naman sa demandahan yan. Kasi kinasuhan din yan nila makagago. Hindi naman sa politika yon, yung awayan nila. Merong awayan yung dalawang yan eh. Yung mga dis-dis na yan. So, sanay din naman sa sampahan ng kaso itong si Nico David. Di ba? Nakita ko eh, may nagsusumbong eh. At pati yung mga ibang vlogger nakakamping. At dyan na nga po pupunta. Tinatanong ako eh, tingin mo ano mangyayari dito? Kasi dahil sa issue ng accreditation na yan, ang daming mata na punta sa mga vloggers, kinukumpara journalists versus vloggers, mainstream media versus vloggers. Ulitin ko, pag sa ganitong kaso, kung mag-aaway mainstream media at vloggers, kakampi ako sa kapwa ko vloggers. Ganun lang po talaga ang sa akin. Pero syempre, titingnan natin din kung ano yung mga syempre we will leave it to the courts. Syempre, courts po ang bahalang magsabi sino ba ang tama, ano ba ang pwedeng libel, ano ba ang pwedeng cyber libel. Pero seryosohan po ito. Kasi nung June 10, 'di ba, nagsampa na sila eh, NBI kasama pa si NBI Director Eric Distor. Yan po yung pinost ni Sangkay Janjan nung June 10. Ngayon po merong batch 2.
Okay, so ayan, abangan nyo po. Painit pa lang ang storya. Tayo po, manonood lang ako dito. Ayoko talaga ng mga away-away na yan. Hindi, I mean, ayoko talaga ng makisaw do sa mga away-away na yan. Kaya ako, mabuti pang nire-report ko na lang yung balita. And lalabas naman ng katotohanan sa korte. Alam nyo, may karapatan naman lahat. Si Sangkay Janjan may karapatang magsampa ng kaso. At ganoon din yung mga ibang tao. So, sabihin ko sa inyo, hindi talaga, ano yan, hindi talaga, magiging masalimuot ang buong proseso na yan bago matapos. Nakita ko yung kala Nico David yung sa, nagkaroon siya ng, nagkaroon siya ng alitan nun. 'Di ba? Ang nag-ano pa sa kanya nun, ang nag-defend pa sa kanya nun, si attorney, Libayan. 'Di ba? Yung si Batas Natin, tama ba? Kung di ako nagkakamali. O yung pa yung isang tumulong sa kanya nun. Talagang madugo yan, madugo yan. At bago itong industriya namin kaya ngayon pa lang magkakatingin na kung ano mangyayari pag nagkakasampahan na ng kaso. So ayan, tingnan po natin, i-cover po natin, 'di ba? Ako, syempre, taga-balita lang ako sa inyo. Pag mayroong bagong update, i-report ko, try natin kumausap dun sa mga ibang sites. May kilala ako sa Rappler, may kilala ako sa UVIP. Yun nga, syempre, ngayon, yung si Bongbong Marcos, siya yung nasa Malacanang. Hindi naman natin sinasabing magiging factor yan. Pero syempre, di ba? So, tingnan po natin kung ano po yung mangyayari sa mga kaso na ito. Kaya dapat kaya, in as much as ayoko na umaabot sa mga ganyan, na-foresee ko na dyan at dyan naaabot. So, ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Pag may bago, i-report ko kagad. Basta I am covering this, i-report ko kagad sa inyo. And tingnan po natin saan po mapupunta itong kaso to. Sangkay Janjan versus Rappler, umiinit na lalo. Bye-bye.